Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article o post ng ispat.ph tungkol ito sa pahayag ng Metro Manila Development Authority na ang pagbaha ngayon sa Metro Manila ay dahilan daw yung Dolomite Beach. Kaya maraming umaalma kasi yung style na lahat na lang isisi sa mga Duterte. Kailang itong pahayag ng MMDA, buwiniltahan o hindi sumang-ayon ang DENR. Yan ang pag-usapan natin. So, summarize ko lang yung observation ng MMDA. Nung wala pa daw ang Dolomite Beach, ang mga tubig sa Metro Manila, bahaman yan o hindi, palabas sa Manila Bay. Okay. Nung inilagay na yung Dolomite sa dalampasigan ng Manila Bay, may mga nasarhan na outlet. Yung labasan ba ng tubig, nasarhan. So dahil nasarhan, na-divert ang tubig papunta sa isang tinatawag na sewerage treatment plant para yung tubig malinisan muna bago lalabas sa Manila Bay. Kaya may tinatawag na STP, Sewerage Treatment Plants. So ganun po ang nangyari. So maganda nung una, maganda. Ngayon, dahil sa sunod-sunod na pagbaha, diba? May 5,500 flood control projects. Yun. So na. Baha na naman. Nakahanap sila ng dahilan, Dolomite. Kaya iimbestigahan na. Kaya lang, ang sabi ng DENR, hindi naman walang concrete proof na nagsasabi na ang Dolomite ang dahilan. Actually, ang MMDA, ang sabi, it might be one of the reasons. Okay, so ito, ang pahayag ng DENR, basahin ko. The DENR, the Department of Environment and Natural Resources appears to disagree with the MMDA's assessment. So, ito ang statement ng DENR. Assessing the causes of flooding must be rooted in science-based analysis. Yun ang wala sa MMDA. Ang MMDA, kwan lang. Mata sa mata lang, ganun lang, observation. Meron bang expert na nag-conduct ng science-based assessment? Wala naman . Kaya bago magsalita sana na sisihin ang Dolomite Beach, mag-conduct muna ng study, science-based. Kaya agree ako dito sa DENR. Assessing the causes of flooding must be rooted in science-based analysis, particularly in the light of changing weather patterns influenced by climate change. Meteorological data over the past decade indicates a striking increase in rainfall volume attributed to climate change. This noticeable shift in weather patterns has exacerbated the challenge faced by urban areas like Metro Manila, where heavy rainfall can overwhelm drainage systems and lead to significant flooding. So i-summarize ko Nung ginawa yung Dolomite Beach, wala pa namang problema. Kasi kung may problema sana, kung masama yung design, hindi tamang pagkakagawa, sana noon pa nag-flooding na ang kailan ba sinimulan yan? Nung pandemic. Para may pasyalanan ng mga tao. Ang daming napaligaya dahil sa Dolomite Beach. Sabi nga ni PRRD, it's beautiful, period. Beautiful. Napapakinabangan. Nung natapos, wala
namang flooding. Bakit ngayon pa, 2025 na? Ngayon lang sila nagising na, Dolomite yan. So ako, opinion ko lang, agree ako dito sa DNR. Iba na, nag-iiba na ang klima natin. Kaya nga climate change eh. Padami ng padami ang rainfall. Kaya yung drainage system mo noon, hindi na magsilbi ngayon kasi baka nadudubli na yung amount of rainfall na bumabagsak sa lupa. Kaya, wag naman. Ito ang masama. Isang marunong, magaling na kongresista, sino to? Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Nag-file na siya ng House Resolution para imbestigahan ang 389 million Dolomite Beach Project. Okay naman yan. Sige, imbestigahan. Why not? Mas maganda nga eh. Kaya lang, ang sabi ni General De Leon sa kanyang post, ito daw, kongresistang ito, ang bilis niyang magpaimbestiga ng flooding sa Metro Manila. Kaya lang yung flooding sa Bicol, wala lang. Di ba? Nagkaroon ng flooding Bicol last year. Pinabayaan lang. Sabi naman ni Sas Rogando Sasot, buti pa daw ang Dolomite Beach. Iimbestigahan na yung flooding. Kaya lang yung 5,500 flood control projects na pinagmayabang ng SONA last year, may nag-imbestiga ba? Wala naman. Imbestigahan na lang lahat. Yung expose ni Senator Lacson na ilang billions ang na-insert pork barrel para sa mga flood control projects. May nag-iimbestiga? Wala. Dolomite lang imbestigahan kasi ayan, mapipin down nilang mga Duterte, masisira nilang mga Duterte. Sige lang. The more nga sirain niyo ang mga Duterte, ang mga taong nakakaunawa, nagmamasid, lalong mapapamahal ang mga Duterte sa kanila. So, good luck sa investigasyon sa Dolomite Beach. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa area ni Uncle Pedro. Muna ni ang iyang gitamnan og kape. So kining iyang kape 350 ni. So luag-luag yod ang iyang area. So nakapalibot ni siya nga iyang tarom nga kape. So muna ni ang gihatag namo sa iya nga tag 25 pesos ang kada usa ani nga kape sa among pagpalit. Nindot yun kayo nga kape. 350. So mayong buntag di Kol. Mayong buntag. So pasalamat ko sa Dios nga nakatanom ko sa kape. Og salamat sab sa nagvideo. Kita gid niya nga ako gid gitanom ang 350 ka punuan. So dalagyon gid kayo ang Ginoo nga usa kini nga makahawas ako sa kalisod.
So salamat gid kaayo sa naghatag, nag-sponsor. Thank you very much. Salamat.